Magandang oras mga kababayan, good news dahil sa meron na tayong nakikitang magandang resulta ng nangyayari sa Iran. Sabi ko nga ba noong nakaraang araw na ang tanging magandang negotiator para sa Iran ay mga bomba galing sa Amerika. Yun ang sabi ni Secretary of War Pete Hegseth na tanging bomba lamang ang talagang pwedeng magipag-negotiate sa kanila kasi kung man to man ang negotiation 3 beses na napumalpak. Kaya ito nang napuno si Trump ay binumba kaagad, di ba? 3 beses na binumba ang Iran o ano ngayon, di ba? Hands up. Hands up. Kulang na lang sabihin na susuko, hindi kasi sila aamin na sumusuko sila. So ngayon ay meron na daw malapit ng pirmahan ito dahil involved dito ang Saudi, Qatar, UAE, Bahrain, Oman at Jordan. Yung mga nakapalibot sa Iran ng mga bansa ng mga Muslim, ng mga Arab. Sila yung pipirma sa kasunduan na yan sa peace negotiation para lahat talaga ay alam na pumirma ang Iran na hindi na manggagambala, hindi nang mambubumba ng kanyang kapit nasyon dyan sa Arab nations. Kaya ito ang balita courtesy sa atin ng UNTV, atin panoorin. Kanselado na ang nakatakdasa ng malawakang airstrikes at pambobomba ng Estados Unidos laban sa Iran. Ito ang mismong inanunsyo ni US President Donald Trump sa pamamagitan ng isang post sa kanyang social media platform na Truth Social nitong Huwebes. Ayon kay Trump, napagdesisyonan niyang bawiin ang utos matapos umabot sa pinakamataas na antas ng pamunuan ng Iran ang usaping pangkapayapaan na sinang-ayunan na rin umano ng lahat ng partidong sangkot. Ito yung matagal na request ng Saudi Arabia, ng Qatar at ng iba pang Arab state dyan kay Trump. Isang buwan nang nakaraan ng request na ito na wag mo na bombahin ang Iran kasi mayroon nang namumuo o mayroon na silang ginawang peace talks, negotiation between Iran and the Arab state, pinangungunahan ng Saudi Arabia at ng Qatar. Kaya ito'y pangalawang request na to ng Prince of Saudi at saka ng Qatar na itigil na ang pagbomba kasi pipirma na daw ang Iran. Kasi ang Iran ay napakataas talaga ng niyan, ng yung nahihiya sila na sabihin sa Amerika na susurrender sila. Kaya doon nila sinasabi sa mga kaalyado ng Amerika sa Gulf State, which is Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait at iba pa, doon isusumbong ng Iran na ako'y susurrender pero hindi sa salitang surrender kundi pipirma lamang at payag na kami, payag na ang IRGC, ang Iran sa mga kondisyones ni Trump. Kaya nga sabi ni Trump nung isang araw ay 2 araw na lang daw o 3 pipirma na ang Iran dahil ang nagkipag-negotiate sa Iran kahapon ay mga bomba. So totoo talaga na bomba lang talaga ang kinakatakutan ng Iran at hindi salita ng salita. Kaya walang nangyayari sa peace negotiation kasi peace talks Ang alam pala ng IRGC ay hindi peace talks kundi bomb talks, bomba na nagsasalita. Okay, balik tayo sa UNTV. Kabilang sa mga nag-aproba sa konsepto ng kasunduan ang United States, Israel, Saudi Arabia, UAE, Qatar at iba pang bansa sa gitnang silangan. Gayunpaman, nilinaw ng Pangulo na mananatili pa ring epektibo ang ipinatupad na naval blockade ng Amerika sa rehiyon hanggat hindi pa pinal na nilalagdaan ang naturang kasunduan. Inaasahang i-anunsyo sa mga susunod na araw ang eksaktong oras at lokasyon ng pirmahan na posibleng ganapin sa Europa. Ayan, so good news na good news ito dahil siguradong bababa ang presyo ng langis baka bukas. Dahil alam na natin kung merong magandang mangyayari diyan sa parte ng Middle East, sa Iran war with US ay bababa ang kunti ang gasolina at sana naman bukas ay mag-umpisa ng bababa at ibabalita na talagang bumaba na ang presyo ng langis.
Okay, so gawin sa Europa ang pirmahan, yan ang maganda. Kasi alangan naman na doon ang pirmahan sa Iran, no? Paktay sina Higset doon. At hindi rin pwedeng sa Islamabad eh. Kasi ang Islamabad ay konektado yan sa sa Iran, merong friendship. Kaya pwedeng bombahin yung lugar kung saan pipirma si Trump eh. Kaya pinaka neutral na mga bansa na lugar ay of course Europa or mismo sa US o kaya sa Canada, Australia o kaya doon sa Japan, mga kababayan. Kaya ito ay magandang balita dahil sa alam naman natin na kapag Trump, classic Trump card eh, parang gumagamit talaga ng Las Vegas effect itong si Trump dahil sa yun ang kinagigisnan niya na lugar eh. Yung mga lugar ng mga deal, ng mga sugal, ng streetwise people. Kaya kung atin pag-usapan yung mga marunong na mga tao, marunong sa kalye, marunong sa negosyo, marunong sa lahat ng presidente sa Amerika, si Donald Trump ang pinakamarunong na presidente. Smart wise, hindi genius iba yung genius, iba yung marunong. So marunong talaga si Trump. Kung laro lang ng sabihin natin laro ng mind game. Kung mind game lang ay nako, wala sa kalahati ang mga tao diyan sa Iran. Akala kasi nila na makaya nilang laro ni Trump. Kinikiliti lang sila ng mga bomba eh. Tapos ito magipag-deal na. Kaya yun dapat ang ginawa noon, hindi tinigilan. 'Di ba? Sabi nga ni Trump noon, Monday we will bomb the bridge. Tuesday we will bomb the water dam. Wednesday we will bomb the airport. Yun ang mga sinasabi ni Trump eh. Pero hindi natuloy dahil kawawa. Pero kahapon tinamaan yung yung water dam, water supply ng Iran. Kaya yun, nakapag-isip, nahimasmasan ang IRGC, wala na silang ipaplas sa toilet, ang baho-baho na eh. Wala na silang iinumin. Wala nang imported water. Kaya ito, baka ito na yung final na totoong desisyon ng Iran na susuko na. Sa pagpirma yan ay pagsuko. Hindi yan, ba't ka pipirma kung hindi ka sumuko? Di ba? Kasi ang Iran ayaw talaga sabihin na sumuko sila. So okay, hindi sila sumuko, pumirma lang. Pero pipirma, pagsuko din yan eh. Anong masasabi nyo dito mga kababayan, mga kagulinboy? Totoo na ba talaga na pipirma na ang Iran at matapos na itong krisis ng langis sa buong mundo at sa Pilipinas? Sana naman harinawa. Ako'y magpaalam na, maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang at sa aking mga avid followers. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli.